May bagong banat si Cuadro Alas mga boss, pero unahin muna natin ang naging laban ni Joseph Parker versus Fabio Wardley na ginanap sa London. Magandang naging laban ng dalawang higante na ito dahil pukpukan talaga sa ring. Parehas matibay at malakas pero lumalamang sa puntos si Joseph Parker. Pagdating ng late rounds, bumawi si Fabio Wardley. Hindi nagpatinag kaya bumato ng mas maraming suntok at mas naging agresibo. Pagdating nga po ng round 11, na corner niya si Joseph Parker hanggang napasandal sa lubid. Dahil sa sunod-sunod na atake ni Fabio Wardley, biglang pumagit na ang referee at tinigil na ang laban. Kaya nakuha ni Fabio Wardley ang panalo by TKO. Isang panalo na tingin ng maraming fans, early stoppage ito galing sa referee. Kung hindi ito tinigil ng referee, baka si Joseph Parker ang ideklarang panalo, depende sa resulta ng round 12. Kaya ngayon may bagong kartada na si Fabio Wardley na 20 wins, 19 KOs, wala pang talo. Nakuha na niya ang WBO interim belt. Malakas din itong mga boss at mataas ang knockout percentage. Ito na ngayon ang mandatory challenger ni Alexander Usyk para sa WBO belt. Sayang yung pangarap ni Joseph Parker laban kay Usyk. Malaki sana ang tsansa na mapalaban na si Parker kay Usyk dahil siya na ang interim champion. Pero ngayon natalo pa si Parker, baka hindi na makuha ang laban kay Usyk. Kaya abangan natin itong si Fabio Wardley mga boss, baka ito na ang mapalaban kay Usyk. Sa ibang banda Casimero may bagong banat. Sabi niya okay lang na matalo basta hindi sumusuko at tumatakbo. Ayan mga bossing, tanggap ni Casimero ang pagkatalo niya kay Kameda. Hindi naman daw siya sumuko o gumapang o tumatakbo sa ring. Lumaban si Casimero na buo ang loob at hindi nagpatinag sa Japanese na mabilis tumakbo. Samantala may mga Pinoy na lumaban din sa undercard ni Casimero. Si Kenneth Rapista na palaban kay Hayate Hanada. Ang laban na ito ay para sa IBF Youth Super Flyweight Belt. Umabot ang laban nila hanggang sukdulang 10 rounds. Magandang laban pero pumabor sa Japanese ang panalo by unanimous decision. May bagong kartada ang Japanese na 5 wins 2 KOs, may isang talo. Samantala si Kenneth Rapista natikman ang unang talo sa buong karir. May bagong kartada na 7 wins 6 KOs, may isang talo na. May edad pa lang na 21 ito kaya bata pa, pwede pang bumawi. Sa iba pang undercard, Filipino fighter na si Raymart Tagakanaw versus Ayumu Sano na isang Japanese. Bakbakan para sa WBA Asia Super Flyweight Belt. 12 rounds ang suntukan na ito mga boss kaya matagal. Magandang naging bakbakan nila dahil lumalamang si Raymart Tagakanaw sa mga unang round. Pero bumabawi ang Japanese habang tumatagal ang laban. Nakapag-adjust agad ang Japanese at tinatarget na ang body shot. Muntik pa bumagsak ang Pinoy sa round 4 dahil sa body shot. Pero nakayanan naman niya, buti na lang matibay ang bodega ni Tagakanaw, kaya tumagal pa rin siya sa laban. Matibay din talaga ang mga Japanese kayang sumabay at mag-outbox, kaya tumagal ang laban nila hanggang sukdulang 12 rounds. Walang bumagsak sa laban na ito kaya umasa na lang sa score ng hurado. Dahil decision ito, pumabor sa hapon ang panalo by unanimous decision. Kaya may bagong kartada na ang Pinoy na 11 wins, 9 KOs, may isang talo na. Natikman ngayon ni Raymart Tagakanaw ang unang talo sa buong karir. Edad 26 pa lang ito kaya bawi na lang sa susunod na laban.